magandang araw sa inyong lahat. Ang ngayong araw po ay linggo ng tanghali na. Yan. Yan. Anyway, before anything else, kumusta kayong lahat? At kung muna'y magsi-seatbelt. Kami ay lalabas for today because maraming bagay na kailangan mag-unwind. Hindi puro nasa bahay lang kaburyong. Yun, magda-drive lang kami. Drive. Magda-drive kami hanggang doon. Anyway, magandang umaga ulit mga kaibigan. Tanghali na pala. Anyway, yeah. So ngayong araw kami ay mag-share. Yung topic namin ngayong araw. Yeah, mag-sharing ulit tayo. So ang gusto naming i-share sa inyo na topic is about yung mga life challenges namin nung kami ay life challenges bilang isang immigrant. Simula namin doon sa Japan hanggang papunta dito sa Canada. Yeah, being immigrant naman to, isang immigrant, hindi OFW, overseas Filipino workers. Yeah, ganoon na rin, pero ang status namin kami mga immigrant. So kami naninirahan dito permanente at sa Japan. Yun, ano nga ba yung mga bago kami ma-permanente? Ano nga ba yung mga life challenges namin? Yun. Yeah, doon sa simula namin sa Japan. So kailan ba yun? Yung wife ko kasi third generation Japanese siya. So siya ay emergency dito. Siya ay pinetition ng parents niya papunta sa Japan bilang isang permanent resident. So ako naman ay pumunta ng Japan para mag-training and then doon kami nag-met. So simula natin nung kami ay kinasal na, and then nag-isawa na kami. Yung mga challenges namin yun. So unang-una sa mga katrabaho doon sa Japan, let's say nung mga first namin, kasi puro mga Japanese yung mga coworkers namin, so walang problema, walang Pilipino, walang masyadong and then yeah, ang isa sa mga challenges doon yung mga language. Yeah, language barrier. Kasi nung nasa Japan, syempre hindi naman tayo marunong magsalita ng Hapon. English marunong tayo, pero Hapon hindi. So isa yan sa mga challenges doon. Kahit yung ibang mga kababayan natin na pupunta ng Japan o kahit sa ibang bansa, isa sa mga nagiging challenges nila doon is yung language. So kaya yun, so anong gagawin mo? Mag-aral ka para matuto ka, di ba? So isa yun sa mga challenges doon. Pangalawa is yung weather siguro, kasi malamig, di ba mami? So kailangan mag-adjust ka. Yun. And then yun, yung mga unang mga challenges namin doon so far. And then transportation din. Pagkain, walang problema sa Japan, madali mong ma-adapt yung pagkain nila. Yung transportation, so kami noong mga una namin sa Japan, nagbibisikleta lang kami. Wala kaming sasakyan, bisikleta lang. Pupunta kami ng magraramin kami, mga ilang kilometro layo, babike namin, minsan nilalakad namin, may mga ganon. So isa yun sa mga challenges doon.
And then nung mabuntis si Mrs. So then sa Pilipinas siya nanganak. So naiwan ako ng Japan. Trabaho ako doon. Then mahirap kasi hindi ka basta makauwi dahil kailangan magtrabaho para masuportahan yung pagbubuntis na panganganak. So importante yon. So isa sa challenges namin noon. Isa pang challenges doon yung communication, kasi hindi pa masyadong uso noon yung smartphone. So ano pa lang, Skype, naglo-load ka ng Skype. Yan, panahon na yon. And then nung makapanganak na siya, yun yung matinding challenge sa amin. Yung iiwan mo yung unikaihan namin na bata pa lang ay iniwan na namin. So yun ang isang mahirap yun ang isang challenge na napakahirap. Kailangan mong, ayaw namin dalahin sa Japan kasi alam mo na, buhay sa Japan, kailangan magtrabaho, puro trabaho, walang oras sa pamilya. Kaya pilitan namin na iwan na lang ng Pilipinas. Yun yung mahirap doon, kailangan sacrifice mo. So iniwan namin siya nung maliit pa, baby pa. So hanggang siya ay anong age ba si Joan, mami? Pilipinas? 12? 13? Yeah, hindi namin kasama ng 12 years, 13 years. Hindi kami buo. Isa yun sa mga challenges namin. And then syempre pag may sakit yung anak mo, yung pag may hihingi ng kung gusto mong puntahan, di basta-basta, mahirap. At yun ay isa sa pinakamalaking challenge na namin. Kaya doon sa mga yun yung, I think yun yung isa sa mga, yun yung mga challenges. Isa pa, nung kami ay nagtagal-tagal na sa Japan, kasi 14 years kami doon, 15 or 16 years, yung mga co-workers ng mga Pilipino, isa yun sa mga kailangan mong, yun isa yun sa mga challenges. May mga akala mo kung sino, hindi nawawala yun, given na yun. Isa yun sa mga challenges namin doon sa Japan. Yun. Pagkain okay lang, so yun yung isang pinakamatinding challenges doon, yung makalayo ka sa anak mo. Yan. Although kami magkasama, pero yun yung mahirap doon. So yun yung mga challenges namin doon sa Japan. And then kaya kayo mga kababayan natin nasa Pilipinas, isa sa mga may advice namin sa inyo, kung kayo ay mangingibang bansa, yes, para sa pamilya yun, kailangan talaga may sacrifice din, mga ganon. So ang pinaka the best yung gawin, para advice namin, pag-isipan yung mabuti. Kung halimbawa kayo ay medyo okay naman sa Pilipinas, siguro ako hindi maghangad na yumaman. Importante, kasi nakita ko walang maayos sa future sa Pilipinas, kaya ako nag-decide. Pero kung kayo ay okay naman ang finances nyo at gusto nyo lang ng kayo ay pag-isipan nyo mabuti, kasi alam naman natin may mga challenges kailangan. So kung may ibang bansa kayo, kailangan prepared kayo emotionally, physically, and mentally. Yun, kasi mahirap. And then kaya yun, naisipan ko na pumunta ng Canada. Sinubukan ko kasi naisip ko para mabuo kaming lahat, kami kasama kami, pati yung anak ko. Kaya nagpakasakali ako dito, kasi dati noon na kami sa Japan. Nakapag-decide na ako, baka dito na lang tayo, ipon na lang, and then ngayon makauwi,
business na lang ako, parang ganon. Pero yun, nag-apply ako papunta dito sa Canada, and pinalad naman ako. So nakakuha ko na employer dito, and then nakapag-apply ako ng permanent resident dito sa Canada, and then dito ko nadala ko na yung mag-ina ko. Ayun. So masaya ako kasi kami ay nabuo dito. So yun yung mga challenges. Ano pa may add mo, mami, nang nasa Japan? Anong mga challenges na ano? Nasabi mo na lahat. Yeah, isa pa sa Japan, yung pag nag-work ka sa farm, kasi sa farm kami nag-work, malayo. So, yung palengkehan mo. And then yun, hanggang sa lumipat na kami dito sa Canada, nabuo na kami. So, dito naman, may mga challenges pa rin. Lahat naman mayroon. Iba-iba yung mga challenges. Dito sa Canada, pagdating namin, isa sa mga challenges na ngayon na ano namin, na experience namin is una-una, transportation di masyado. Yun nga lang yung kailangan mong mayroon kang sasakyan para pang transport mo kung saan mo pupunta. Kung saan ka pupunta, malayo yung mga lugar na pupuntahan. Ayun. So ano ba, so far kultura hindi masyado kasi sa Japan yon pwede yung culture din sa Japan, magkakaroon iba yung kultura nila oo, malayo talagang. Dito sa Canada parang wala silang pakialam dun sa mga na kung anong pwede mong i-practice yung culture mo dito, na basta na hindi maapektuhan yung ibang tao. Masyadong, let's say, independent, parang ganun. Walang masyadong ang isa lang namang challenges mo dito I would say pag nagkaroon ka ng co-workers na Pilipino na masyadong mataas ang ihi, yung mga ganon. Kaya mas pinipili namin na limitado yung mga co-workers mo, mga Pilipino. Ano pa bang challenges dito sa Canada? Wala na, so far ngayon wala kaming masyadong challenges. I would say sa trabaho, okay naman trabaho namin. Nagkakasya naman, nakakain kami araw-araw. Yun nga lang, hindi pa kami nakakaipon. Wala talaga, as in sakto-sakto lang. Siguro darating yung kasi kailan lang naman kami dito. So yung mga unang dating ng misis ko, isa sa mga challenges noon yung paghanap niya ng trabaho, kasi talagang ang hirap maghanap ng trabaho dito nung time na yon. Talagang kailangan dito kasi sa Canada masyado mataas yung may mga qualifications na hindi mo maintindihan kung kailangan ba talaga o ano. Yun, buti na lang ako maayos yung okay yung trabaho ko, kasi sa agriculture ako na livestock. So nadali ko na practice yung aking profession dito, kaya hindi yun struggle sa akin. Hindi yun challenge sa akin. Challenge ko lang dito yung pagdating sa interview. Isa din yun. Ang daming tinatanong, masyadong talaga pagdating sa interview. Hindi katulad sa Alam mo yung magtatrabaho ka bilang manager, yung interviewhan nila dito. Grabe yung mga questions sa interview. Although common yun, kaya lang na-experience ko na yun sa Pilipinas, pero siya hindi na.
Kaya, yun, so far, sa ngayon, kasi hindi naman kami OFW, pero ang category namin is immigrant kami, residente kami dito sa Canada. So, sa ngayon dito wala kaming masyadong challenges na ano. Let's say yung weather, pag may malamig kasi yung pag may snowstorm, so yun talagang challenge yun. Di ka pa makakapasok kung makapal yung snow. And then sa lamig naman okay naman kami kasi nakapag-adjust na kami. Sa Japan may winter din. Hindi na kami katulad ng ibang mga first timer na sa malamig na lugar. So ano pa ba? Yeah, siguro yun lang. Yun, pag may nakatrabaho kang Pilipino, yun talaga yung isa sa mga challenges ko dito. Na may mga katrabaho kang Pilipino na matataas ang ihi, ayaw. May mga crab mentality. Yeah, di mawala. Ewan ko ba kung bakit ganun ng Pilipino. Yung iba, di naman lahat. Bakit ganun? Kultura na ba natin yun? Yeah, comment lang kayo kung anong komento nyo. Kasi ako kasi sila, kaya ganun. Yeah, hindi ko pinapansin yung mga ganun. Masakit sa ulo. Yeah. Ayaw namin ng stress. Umalis nga kami. Yun, isa pa sa Japan pala. Isa sa mga challenges dun yung stress ka sa trabaho. Puro trabaho. Pero hindi naman ako stress doon sa trabaho. Yeah, depende yon sa kung gusto mo yung trabaho mo. So, depende yon. Yun. Kaya hindi ako stress kasi gusto ko yung trabaho ko noon. Yeah. So, i-consider nyo rin guys kung kayo ay pumunta ibang bansa. Ano yung mga pwedeng isipin ninyo, ano i-consider nyo yung ano yung mga pwedeng maging life challenges nyo. Yeah. Pagdating na dun sa bansa, let's say, ano ba yung bansa na gusto mong puntahan, pipiliin mo kung ano yon. Tsaka dapat buo ang loob. Yeah. Pupunta Then, ng bansa. yeah, pipiliin mo yung bansa na gusto mong puntahan na alam mong magiging, let's say, magiging smooth yung pagtatrabaho mo. Transition mo sa pagtrabaho doon. Kasi magkaiba yung trabaho sa Pilipinas sa ibang bansa. Iba yung kultura, kailangan consider nyo rin yun. Yeah, ano ba yung mga rules dun sa mga bansa na pupunta nyo. Yeah, yun yung mga magiging challenges nyo. Pero being isang immigrant like us na wala naman masyado kasi sa family, kung family kami ay buo. Hindi katulad noon nung nasa Japan kami. Yan, isa yun sa mga magiging challenges ng mga Pilipino na OFW, mga kababayan natin. Minsan, naiiwan yung asawa sa Pilipinas, magluloko, nagkakahiwalay, gawa ng mga ganon. Minsan naman yung babae ng ibang bansa, ng lalaki doon, mga ganon. Very typical na reasons kung bakit nagkakaroon, yung mga challenges doon. So, yun, kami ay shinare lang namin yung sa amin, yung mga challenges namin. Pero so far hindi naman yun major na nung nandito na kami sa Japan. Nandito na kami sa Canada. Pero nung nasa Japan kami, talagang maraming challenges sa amin. Dahil dun sa anak namin, yun. Kaya nagsikap kami na pumunta ng Canada para mabuo kami. Honestly, ngayon lang kami nabuo. 3 years ago, na kaming tatlo sama-sama. Magti 3 years pa lang. Yeah, magti 3 years pa lang. So, yun, so far, okay naman kami. Yeah, wala mong masyadong challenges sa income namin kasi sakto talaga. Kakabayad ng insurances, ng bahay, sasakyan. So, yun yung smooth naman siya. Ang gusto lang namin, dagdagan yung income para makapag-ipon kami. Yun. So anong masabi mami? Ano pang iyong masishare? Wala na. Yeah. Wala So, na akong share kasi sabi buo ko na. naman na tayo eh. Yeah. Sabi ko na naman lahat. Nasabi mo na lahat eh. Yeah. Dal ko eh. Anyway, yeah. Magmamana yung anak mo. Yun lang yung masishare namin na yung challenges namin nung manirahan kami ng Japan versus dito sa Canada. Yun.
So ngayon, buo na kami, masaya kami. Wala kaming may peaceful peaceful na yung mind namin, hindi na namin Tsaka ano, iniisip yung anak namin na doon ito. sa Pilipinas. yeah. Hindi din namin naiisipang umuwi ng Pilipinas kasi buo na kami. Yeah, yun, isa pa yun. Walang plano. Wala kaming Yeah, so May plano naman, kaya lang iba pa din yung hindi tulad dati na eager kang umuwi ng Pilipinas kasi may naiwan. Yeah. Ngayon hindi na ganun. Yeah. So, yun yung siguro gusto namin umuwi kung sakaling Gusto namin. so ipon Pero, muna ng yeah. pamasahe. Kasi wala pang pamasahe, Kasi kaya basta-basta. di basta-basta. Kaya guys, kung pwede sana, supportahan nyo yung YouTube channel namin para magkaroon ng konting income. Kaya ginagawa ko din to, mag-vlog para baka sakali lang naman na madagdagan yung income na Wala namang masamang mag-try. sinusubukan lang namin. Yeah. Kung okay, thank you. Kung wala, okay Kung lang. wala, okay lang. Yan. Gusto lang naman namin i-share kasi isa rin to paraan para it's a memory din na Yeah. pagtanda namin kung sakaling makita mo yung makikita mga namin. videos namin na ganito pala tayo noon, ganito yung kung Naging buhay natin. ulianin na kami. Makalimutin na kami. Yeah. So yun guys. So maraming salamat. Puputulin ko na yung aming kwentuhan ngayon, sharing. Kwentuhan na siya na lahat nag-share. Yeah. Na yun. Sana ma-enjoy kayo, magustuhan nyo yung videos namin. So kung may mga suggestions kayo, kung ano yung pwede naming i-vlog na topic, so open kami doon sa mga ganong setup na pwede kayo mag-suggest kung gusto mo, kung ganito pwedeng gawin ito, ganyan. So open din kami sa mga kritisismo nyo. You can criticize us, but make sure na yung criticism nyo is hindi makaka-offend doon sa tao. So kasi ang gusto lang namin good vibes, yung walang alam ko darating ang panahon kung sakaling Pwede ba mag-camp dito na ko? may mga bashers, so wala ang problema yun. Normal yun. Kasi inopen mo maging open-minded tayo. Inopen mo yung buhay mo. Parang open book yan. So, kailangan i-accept mo yung mga bashing o mga By the criticism mo. way guys, kapitbahay na po pala namin yung Amerika. Yeah. Gusto nyo makita? Dito kami ngayon sa may Dito kami. Yan yung US na yan dyan. Ito is Zero Avenue. Ito US yung na yan guys dyan. yung right side is Canada, Left and then yung nasa left side is US na. United States of America. Kapitbahay. Nandun lang sa kabila. Yan, Walang fence yan. Open yan. Pwede yung pumunta doon. Kaya lang, dito malapit na kami sa border. Marami ditong border patrol. Yan. Kaya, Ayan doon sa nahan nakikita mo Yeah. kay border patrol. dyan dito. Yan. US na yan dyan. Yun. So, hanggang sa muli. At kami, nagdadrive ako. May sasakyan sa likod. So, hanggang sa muli. So, pa-subscribe na lang po and share, like ng aming YouTube, ng aming videos po. So, yun. Maraming salamat sa inyo and hanggang sa muli. Bye!